godliness. Number one, godliness. Ang pinatutunayan natin sa pagiging giver, maka-Diyos tayo. Okay, pansinin niyo po ito. Ano po ang itatawag niyo sa isang tao na may malambot na puso, na kapag ka nakakita ng nangangailangan, kapag ka nakakita ng mga tao na nangangailangan, mapagbigay. Yung matulungin sa tao, yung mapagbigay sa tao. Halimbawa, may mga nabagyo, di ba? Ang tawag doon, makatao. Tama po? Yung mapagbigay sa tao at matulungin sa tao, ang tawag natin doon, makatao. Ano ngayon ang itatawag mo sa mapagbigay sa gawain ng Diyos? Anong itatawag mo ngayon sa mga bukasang palad sa gawain ng Panginoon? Bukas ang palad sa misyon. Bukas ang palad sa manggagawa ng Panginoon. Bukas ang palad sa ministeryo ng Panginoon. Anong tatawag niyo po sa mga Kristiyano na kahit anong hirap, nagbibigay sa misyon, na kahit anong hirap, nagbibigay sa manggagawa, na kahit anong hirap, nagbibigay para sa ministeryo ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, misyon ng Panginoon, at ministeryo ng Panginoon. Ano ang tawag? Kung ang isang tao ay mapagbigay sa mga tao, sa mga nangangailangan, siya'y makatao. Therefore, we can say na kapag ang Kristiyano po ay bukas ang palad at mapagbigay sa gawain ng Diyos, siya ay maka-Diyos. Kasi iniisip ko yung gawain Kung wala pong giver, kung walang mga maka-Diyos, sino magmamalasakit sa gawain? Diba? Sa palagay nyo ba itong building na ito? Ay tumayong bastang mag-isa? Hindi. May mga maka-Diyos na nakibahagi para maitayo ang building na ito. Amen? Yung mga kagamitan natin sa church, yung pagsuporta natin sa mga manggagawa na itinuturo ng Panginoon, sino ang gagawa niyan? Sino po? Kapag ka po ikaw ay hindi maka-Diyos, ang takbo ng isip mo lagi negatibo Ba't kailangan natin suportahan si pastor? Kahit na nakita mo sa Bible na itinuturo yan, magiging negatibo ka pa rin. Bakit kailangan, basta tayo magsimba lang, bakit tayo makikialam sa mga gastusin sa church? Ba't tayo makikialam sa mga project ng church? Hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo milyonaryo. Minsan nga, sarili lang natin Hindi pa natin maitaguyod Tapos, baka nga yun ang dahilan. Kaya hindi mo maitaguyod ang sarili mo kasi hindi mo pa natututunan na magkaroon ng puso na maging maka-Diyos, na handa ka na pagkasagawain ng Diyos, buksan mo ang iyong palad. Amen? Yes. Kasi kung nakakaintindi tayo talaga sa Biblia, ang pagbibigay sa prinsipyong itinuturo ng Bible, hindi kalugihan at kawalan. Yung pagbibigay po mga kapatid, hindi ka para pahirapan. Ang pagbibigay, pag inaral nyo sa Biblia, ito lagi ko po itong binabanggit. Subukan nyo pong magbigay ng panahon na aralin nyo po. Wag yung giving. Ang pag-aralan nyo sa Biblia, yung blessing. Alam nyo po ba na kapag ka po inyong inaral ang blessing sa Bible, pag tinignan nyo po ang laging kaugnay ng blessing sa Bible, giving. Yes. Kahit sa Old Testament pa lang Di ba? Kahit sa Old Testament pa lang. Mga kapatid, alam niyo po ba ang sabi po ng Bible? Kagabi, nabanggit ko po. Hindi ba? Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, yung pong giving, yan po'y itinuro na dapat nakinig tayo, maging mabuting tagapakinig tayo, at natuto po tayo, i-absorb natin, okay? I-appreciate natin, i-accept natin, i-apply po natin, at mga kapatid, sumunod tayo sa leading ng Panginoon, at isimpleng-simple lang po sa usapin ng leading ng Panginoon Pagka po may service, itatanong mo lang, kung Diyos ba ang tatanungin, ang gusto ba niya umattend ako? Ang daling malaman Di ba? Ang leading ng Diyos, umattend ka. Tama? Okay, pangalawa, kung ang Diyos ba ang tatanungin, gusto ba niya late ako o on time? Huwag niyo sabihin hindi madaling sagutin yun. Ang daling sagutin. Ang gusto ng Diyos, hanggat maaari, yung wala naman talagang makatwirang dahilan, ang gusto ng Diyos, ang mga Kristiyano, on time, na pumupunta sa church. Di po ba? Kung ang pag-uusapan po ba, pagbibigay, o kung ang Diyos ang tatanungin, ano po ang kapasya ng Panginoon? Magbigay ka sa sarili mong paraan, o magbigay ka ayon sa itinuro ng banal na kasulatan? Di ba? Mga kapatid, yan po yung dapat maintindihan natin. Now, sa Biblia po, pag pinansin nyo po, ang lahat ng usapin tungkol sa blessing, may kaugnay lagi sa giving. Okay? Isang halimbawa po, nung panahon ng bayan ng Diyos, nung sila po ay inatasan ng Diyos, na dalhin ang kanilang mga ikasampung bahagi. Alam nyo po ba ang konteksto nito?
Hindi po ba sa Malakay chapter 3 na kung saan po ito yung talata na ayaw ng marami? Pero gustong-gusto ng mga giver. Amen? Yung mga giver, sabi mo palang Malakay, tumatango na yan, nangingiti na yan. Kasi walang ka-guilty feelings eh. Diba? Kasi giver eh. Alam niyo po ba ang sabi ng Malakay chapter 3 and verse number 8? Ang sabi po, will a man rob God? Yet ye have robbed me. And ye say, wherein have we robbed thee? Ang sabi po, in tithes and in offering. In verse number 9, here is the bad and sad condition of the people of God. Ang sabi po ng verse number 9, Malakay chapter 3, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Kagabi, pinag-usapan natin yan eh. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God. And a curse if you will not obey the commandment of the Lord your God. So ang sabi po niya, ang sabi po ng Diyos through Prophet Malakay in verse number 9, again, ng Malakay chapter 3, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Hindi ba, pinag-uusapan natin, pastor, ang pinag-uusapan naman natin, blessing eh. Hayun sa verse number 10, ang sabi po, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out lakas nyo naman, and pour you out buhusan ba kaagad? Pagpapala ba kaagad? O may tinuturo muna para bumuhos ang pagpapala? Gusto mong mapagpala? Gusto mong bumuhos ang pagpapala? Meron ako at ikaw na dapat gawin. For us to be blessed by God, ang sabi po, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durongawan sa langit at ihulog sa inyong silid, di ba? Ang mga pagpapalang walang sapat na silid nakalalagyan. So nakita nyo po? Ituturo ko sa inyo blessing eh. Kaya lang hindi mo maituturo yung blessing na hindi mo makikita na sa Biblia nakaugnayan sa giving. Proverbs chapter 3, verse number 9. Ano hong sabi? Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. In verse number 10, ang sabi po ng Proverbs 3, so shall thy barns be filled with plenty. Amen? And thy presses shall burst out with new wine. Yung kasaganaang sinasabi po ng verse number 10, nahandoon po sa isang gawain ng mga tunay na makadiyos na pararangalan nila ang Diyos. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Alam niyo po mga kapatid, sa 1 Chronicles chapter 29, pagka inaral nyo po doon, dahil sa sila po'y naging involved sa pagbibigay, ang blessing nila, hindi lang material, pinromote sila mga kapatid. Diba? So, ang gusto ko pong i-point out sa bawat isa po sa atin, ang Diyos more than willing na i-bless po tayo, but if you will study the Word of God, itinuturo po sa atin ang salita ng Diyos na ang pagpapala po'y resulta ng matapat na pagbibigay. At ang pagbibigay po ay hindi basta gagawin ng basta-basta lang. Ito po'y gagawin ng mga makadiyos. Amen? Because one of the things na pinatutunayan ng mga giver, godliness. Opo. Sino magmamalasakit sa gawain ng Diyos? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Sino po ang aasahan natin sa ministeryo ng Panginoon? Yung mga makadiyos. At anong katibayan ng pagkamakadiyos? Bukas ang palad at handang magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, nung tinatayo po namin yung building namin, lalo na po doon sa unang-unang church na pinagpastoran ko, kapag tinignan nyo po, talagang halos bukid po yung lugar namin. Yung unang-unang pinagpastoran ko po, mga kapatid, ito po yung lugar na kung saan ang lahat ng lugar, ang kanilang sigaw, sulong, doon po sa lugar namin sa Valenzuela, ang aming pwedeng isigaw, lusong. Ano ho? Laging bahay. Ang hirap ng kabuhayan. Pero nung kami po'y bigyan ng Diyos ng property,
Okay? Alam nyo po, nagpasimula kami to challenge the people. And you know what? Like the Macedonian churches, hindi kami mayaman, hindi kami masagana, mga payak, simpleng-simple ang buhay, mga nagtitinda lang po ng kakanin, mga pumapadyak lang po ng pedicab, hindi pa po marami sa amin ang mga professionals nung time na yon. But, you know what? Pinagpala ng Diyos ang mga miyembro. Why? Kasi nung itatayo na po yung building, wala hong nangatwirang mahirap kami. Halos walang nangatwirang hindi namin kaya. Kundi ang lahat po ay umisip ng kanilang paraan upang makapagbigay at makapagbahagi. Ang ibig ko pong sabihin, nahayag doon kung sino talagang makadiyos. Ang makadiyos ay ang Kristiyano na may malasakit at bukas na puso at bukas na palad sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Mga estudyante, palibasa, makadiyos, nagbibigay. Opo, mga simpleng-simple lang, mga nanay, yung iba po natuto pang gumawa ng kung ano-ano eh. Meron nga po kami, yung mga walang trabaho po namin, sabi ng mga adult ladies namin, baka po pwedeng mag-surrender kami ng mga alahas. Hindi batas yun, pero puso yun. Puso po yun. Kaya pag tinanong niyo po ako, Bishop, ano po ba ang stand ninyo sa giving? Ako po ang stand ko sa giving, kahit lang klase ng giving sa Bible. Kahit para sa Israel pa yan, kahit para sa specific na mga tao yan, kung hindi pinagbabawal ng Panginoon at ginawa po natin, mga kapatid, dahil sila'y makadiyos, walang masama na gawin ko po ang ginawa nila kung iyan ang aking puso para sa Diyos. Amen? Sabi ko nga yung iba nagdidebate pa sa tithing Dahil ang tithing daw sa panahon ni Moses kautusan daw po yan. Okay? Tayo naman daw po, wala na tayo sa panahon na yun Sabi ko, bago pa si Moses, si Abraham, wala pa namang kautusan na katulad ng panahon ni Moses, nagtatites na. Sino ba si Abraham? Makadiyos o hindi? Kung mayroong magandang tularan, mga makadiyos. Amen? Kaya kahit hindi ako utusan, hindi ako manghihinayang na ibigay para sa gawain ng Diyos. Kung iyan man ay tithes o higit pa sa tithes, kung iyan man ay first fruits, kung ano man po yan, na nakita ko po sa ikaayos. Alam niyo po, Pastor, makatutuwang isipin, hindi kami mayaman, pero halos 6 months na itayo po yung building. Walang pagbibiro po yan. 6 months, sinimulan po ng January, natapos po ang building namin July. Binigay ng Panginoon yung lupa, December. And then, nag-start po ako mag-campaign sa church, January. And you know what? Hindi naman napakalaki, nakatulad po nito. Pero halos 3-story po yun. Yung pong itinayo po namin doon sa Valenzuela. And you know what? Mga kapatid, January nagsimula, natapos ng July. Alam nyo ang nakaka-touch? Mga nanay na nagsuko ng hikaw, nagbigay ng mga alahas. Ito po yung nagbibiro ako, pero totoo yun. Yung ibig sabihin, nagpapatawa pala, hindi pala nagbibiro. Nagpapatawa ako, pero totoo yun. Sabi po nung mga miyembro, Pastor, pwede ho bang, dahil gusto namin mag-share, kasi pagka makadiyos talaga, magmamalasakit sa gawain ng Diyos Kaya ang pinatutunayan ng giver talaga, godliness Alam niyo po, sabi niya, pwede po bang yung hikaw namin, yung relo namin. Alam niyo po ba nung time na yun? Siguro mga 26, 28 years ago na po yan. Alam niyo po ba, kabibili lang ng Seiko Kinetic ko noon. Yung Seiko Kinetic, titanium, kalalabas lang po nung time na yun. Kung babalikan niyo po yun, bagong-bago po yun. Nung time na yun, 13,000 po yun, mga kapatid. Alam niyo, dahil sobrang natouch ako doon sa miyembro namin na yun. Dahil ano po siya talagang gusto niya talaga magbigay. Alam niyo po, pati Seiko Kinetic ko, naisuko Nagtiis na naman ako doon sa Seiko Kinetic. Alam niyo po yung Kinetic? Yung para umandar po, yung pipitikin mong ganyan. Seiko Kinetic na po yun, mga kapatid. Tapos sabi po ng iba, Pastor, kung po pwede naman po pala yung mga alahas baka po pwede rin po yung appliances. Halimbawa po, gusto naming mag-consecrate ng TV. Yung pong gusto naming mag-consecrate ng, noong time na yun, alam niyo ang uso noon, yung Betamax. Alam niyo po yung Betamax at saka VHS? Sabi ko, hindi kaya alam ng mga miyembro kung ano yung mga gamit namin? Kasi kung ano yung sinasuggest nila, yun yung meron kami.
Alam niyo po, sa sobrang natouch po ako, sapagkat may nagdala po ng mga appliances, garage sale ang ginawa po namin noon. Kinonsecrate namin sa Panginoon. Yung lahat ng mapagbibilan, isasama namin para tuloy-tuloy ang building, mga kapatid. Ang sarap na tanawin, ang sasaya ng mga mananampalataya habang ginagawa po nila yon. Kasi kapag ikaw talaga ay maka-Diyos, hindi kalungkutan sa iyo, hindi kabigatan sa iyo, kundi kaligayahan sa iyo, ang makabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, yung pong Betamax namin, kasama na naman doon sa na-consecrate, mga kapatid. At alam niyo po, naisip ko, tigilan na ang meeting. Dahil baka alam nila kung ano pa yung gamit namin sa bahay. Alam niyo po, may nagsabi sa amin, Pastor, paano po, yung kung gusto po naming mag-first fruits, hindi pa namin tinuturo po yun eh. Yung pong isang buwang sweldo mo, ibigay mo, o ganyan, sakripisyo, kahit ano itawag mo. Basta lahat ng uri ng pagbibigay, nagawa namin, and praise God, ang ganda ng resulta, mula January, itinayo po yung aming pong building. Alam nyo po, July natapos. Yung mga walang pera, sila po yung sumama sa paghuhukay. Yung pong mga nanay, luto ng ulam, mga kapatid. Okay? Kanya-kanya, ang sarap isipin. Yung lahat ng nagmamahal sa gawain ng Diyos, hindi makakakita ng hadlang yan. Ang laging makikita niya, yung kahit maliit na pagkakataon para magbigay. Mga kapatid, ulitin ko po, yan po ay kung maka-Diyos. Ang problema minsan sa iba, pag pinag-usapan ng giving, hindi maka-Diyos maka-adyos. Alam niyo po, pag-giving na, adyos. Kayo na lang dyan. Alam niyo ba yung adyos? Babayu. Di ba? Yung pagkabigayan na, nawawala. Ay, nako, may project sa church. Hindi mo na ako attend. Kung mga 6 na buwan yan, hindi ako a-attend. Nakalibre pa ako sa pagbibigay. Nakalibre pa ako sa attend. Anong nakalibre? Naisahan ka ng kaaway. Di ba? Kalugihan yun para sa atin. What we prove by being a giver. What is number 1? Godliness.